Good day, everyone. For our today's video, I'm gonna show you how to make free fillable PDF form. So before kasi ginagamit natin Acrobat. Napakaganda niya, pero ang kaibahan nga lang, malaking pagkakaiba kasi, syempre pag merong bayad na, medyo malaking pagkakaiba na yon. So you have to pay monthly to use that software or application. Pero ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay free software that will allow us to make fillable PDF form. So, sundan nyo lang ang aking video. Huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi pa kayo subscriber. Okay? So, let's jump up now with our computer. Thank you. Okay, ang gagawin lang po natin, i-download natin sa ating computer ang LibreOffice. So, libre lang, free. Sa Tagalog yan ay libre yung free. Ayan. So, i-click lang natin tong download sa taas. Download LibreOffice. Ayan. Then, piliin natin yung operating system ng ating computer. Sa akin kasi ay 64-bit. So, pipiliin natin yan, isi-select natin. Ayan, then, download. Ayan. Then, pwede nating open yan sa downloads natin. Then, install lang natin. Ayan. Ayan. Next lang natin. Then, install. Then, pag gagamitin na natin, search lang natin sa ating taskbar, LibreOffice. Yung writer ang ating piliin. So, para makagawa tayo ng form. Ayan, wait lang nating ma-open. Ayan, ito yung makikita natin pag na-open na natin yung LibreOffice. So, ito yung features niya. Nakita natin para lang siyang MS Word. Kung kayo ay familiar sa MS Word, so madali lang gamitin to. Dito tayo gagawa ng form. Ito yung pinakang white space niya or yung ating space para makagawa ng form. Ayan. Ito naman sa baba, zoom slider, pwede natin gamitin to i-zoom or out or zoom in lang natin para mas makita natin yung ating ginagawa. Pwede natin paliitan o palakihan. Sa taas naman, may mga tabs din siyang pwede natin gamitin. File tab, view tab, may mga tools din tayong pwedeng gamitin. Yan. Para lang din siyang MS Word na features na pwede nating gamitin lahat yan sa paggawa natin ng form. Meron po ako ditong sample ng PDF fillable enrollment form. So, ito po yun. Napakasimple lang na itong ginawa ko para mas maintindihan natin. So, ito yung sample na gagawin natin na ibibigay ko sa inyo. So, ito po ay napi-fill upan, PDF. Alam naman natin pag PDF na karaniwan lang, so, hindi natin siya may edit o mapi-fill upan. So, itong ginawa natin, kaya nga fillable siya, pwedeng fill upan. Ayan. Okay, let's start. So, punta lang tayo sa ating LibreOffice na dinownload. Ito, piliin natin tong LibreOffice Writer. Ayan. So, ito ang features ng ating dinownload na LibreOffice Writer. Ito yung pinakang white space niya. Dito tayo gagawa. Then, para magamit natin tools ng form, click lang natin yung View tab, then Toolbars. Hanapin natin yung mga toolbars, then hanapin natin yung tools ng form. Ayan. I-check lang natin tong form controls para ayan, ito to. Ayan, itong form controls, check natin yan para magamit natin itong mga tools na to sa paggawa natin ng fillable PDF form. So, gagawa muna tayo ng basic form. Layout muna tayo ng form bago natin gamitin tong tools na inilagay natin. Okay, so sundan nyo lamang ako sa aking paggawa ng form. Okay, gagayahin natin tong ginawa ko na to. I-insert tayo ng image.
Ayan. So, ito yung sample image ko. Ayan. Ayan. Pwede nating lagyan na ng text. Pwede natin i-resize. Ayan. Resize lang natin. Then type natin enrollment form 2021-2022. Ayan, nagkamali pa ako ng day, ng year. Ayan. Then palitan natin ng font size or font style. Yung mas readable. Then lagyan natin ng line. Ayan. Then old students personal data. Yan, pwede natin lagyan ng color yung ating text, background. Natin, pag gagawa tayo ng form, gamitan lagi natin ng table. Ayan, kasi pag hindi natin ginamitan ng table, mahihirapan tayong gumawa or gumamit ng mga tools sa ating form. So, lagi nating lagyan ng table. So, itong table naman, magiging guide lang natin siya, kaya wag natin siyang lalagyan ng pinakang border. So, inan lang natin siya. So, parang magiging visible lang yung, or invisible yung kanyang border na pinakang guide natin sa paggawa natin ng form na pipil-upan ng ating customer or ng ating students. I-type na natin dito yung first name. Yan, palitan natin ng font. Gawin natin Arial. Yan, tingnan natin at check natin ulit. Then, middle name. Arial ulit. So, pwede natin i-highlight yan para maging Arial lahat. Surname. Then, dagdagan natin ng table. Kulang yung table niya sa baba para sa kanyang address. Right-click lang natin. Highlight natin. Then, right-click. So, additional table natin. Ayan. Insert table. Tanggalin natin tong line, underline niya. Ayan. Click lang natin yan. Okay. Mode of payment. Then, mag-insert ulit tayo ng table para sectioning. So, dalawang table lang. Highlight natin para mawala. Non-border. Magiging guide lang natin siya para hindi tayo mahirapang gumawa ng form. Ayan. Medyo palakihan natin. Ayan. Lagyan natin dito ng department dito. Sa tapat, pipil-upan nila kung anong department. Then, palitan natin ng font. Ayan. So, gawin natin Cambria matte yung font. Then, medyo palakihan natin. Adjust natin to. Itapat natin sa taas ng table. Then, enter lang natin para medyo lumaki yung ating table. Ayan. Gayahin natin to. Ayan. Pag okay na, gawa na natin siya ng controls. Dito, gagamitin na natin to. Ayan. Okay, sa paggawa natin ng controls, gamitin natin tong text box. Pag text lang ang gagamitin nila. Ayan, text box ito. Ayan, click natin to. Then, kung saan sila maglalagay ng text, doon natin siya ilalagay yung box. Ayan, i-drag lang natin. Click and drag. Ayan, depende sa ginawa natin table, kung gaano kahaba yan. Pwede natin i-adjust yan. Ayan, drag lang natin. Adjust natin. Then, double-click natin. Pag nakita natin yung cross icon na yan, double-click. Ayan. Then, magpa-pop up tong properties ng text box. Dito natin pwedeng baguhin yung kanyang mga background. Pwede natin baguhin yung size ng font, ng magiging text nila. Pag tinype nila yung kanilang sagot or answer dun sa ating form, pwede natin ilagay dito sa default text na enter your
first name here. So, para may guide sila, dito nila i-enter yung kanilang first name. Ayan. So, pwede rin nating baguhin yung, ayan, makikita natin dito, enter your first name here. Then, double-click ulit natin, baguhin natin yung kanyang pinakang background color. Then, kung pareho lang naman yung text box control na gagamitin natin, pwede rin naman natin itong i-copy. Right-click lang natin para makopy natin itong unang ginawa natin. Then, copy. Then, click natin sa baba. Then, right-click ulit. Then, paste. Para hindi na tayo ulit gagawa. Ganun din. Then, edit na lang natin yung kanyang default text. So, ilagay naman natin dito, enter your middle name here. So, pwede namang wala. Pero para mas guided sila, lagyan natin. Ayan, copy ulit natin, then paste natin dito sa surname. Then, palitan naman natin ng default text. Ang ipalit natin is, enter your last name here. Ayan. Then, ganun din dito sa address, copy lang natin yung ginawa natin text box ng una, right-click. Ayan, right-click natin to, then copy, then paste. Ayan, so edit natin, gawin natin enter your complete address here. So, wag lang natin ilagay address, complete address. Ayan. Then, pag gusto naman natin i-check kung ito ba talaga fill upan, gumagana, click lang natin itong design mode sa controls. Ayan. Design mode. Ayan. So, tingnan natin kung nakakapag-type nga. Ayan. Makakapag-type nga sila dyan. Then, pag gusto natin gamitin ulit yung controls, click natin ulit yung design mode. Then, piliin naman natin itong list box para sa mode of payment. So, tingnan natin tong list box. Ganun ulit, drag lang natin kung gaano kalaki yung ating paglalagyan. Then, dito kasi pag clinic nila, may mga list na pwede silang makita. Pipiliin lang nila yon. Double-click lang ulit para sa properties ng list box. Ayan. Ayan. Pipili sila. Dito natin itatype yung pagpipilian nila. So, kung ang pagpipilian nilang mode of payment is monthly, ilagay natin dyan, monthly. Pag nakita natin dyan, click natin to, double click natin, dagdagan natin. Dagdagan natin ng monthly, then, isa pa lang kasi yan, quarterly, then, cash. Ayan. So, ito yung magiging list na makikita nila. So, pipili sila dyan. Close lang natin ulit. Or, pwede natin lagyan ulit ng background, yung text box na blue. Ayan. So, tingnan natin yung design mode niya. Click natin. Yon, monthly, quarterly, and cash. So, double-click lang natin ulit pag gusto pa natin dagdagan yung list. Ayan. So, ibalik natin siya sa mode ng controls. Ayan. Naka-hide kasi siya. I-click lang natin ulit tong design mode. Ayan. Double-click natin. So, pwede natin dagdagan yon kung gusto natin ng weekly. Dagdagan natin. Click natin tong arrow na to. So, dagdagan natin ng weekly. Ayan. And then, okay. Ayan, ito na yung design mode. Ito na yung magiging preview niya. So, pipili lang sila dyan. Okay, dito naman tayo sa department. Gagamit naman tayo ng control na button or option button. So, pwede tayong gumamit dito ng option
button. So, gagawin nila, i-select lang nila yung button na pipiliin nila kung anong department sila. So, double-click lang ulit yun para lumabas tong properties ng option button. Then, lalagyan natin ng label kung ano bang nakalagay sa kanya. So, lagyan natin dito ng elementary department. Ayan. So, pwede natin baguhin ulit yung background niya. Gawin natin ano, pare-pareho dapat para mas magandang tingnan. Ayan. Then, option button ulit. Copy lang natin para hindi na tayo maglagay. Then, paste. Right-click, paste. Ayan. Backspace lang natin yung keyboard natin para medyo lumiit yung ating table. Double-click natin to para mabago natin yung text. Gawin natin tong junior high school department. Ayan. Then, ito namang isa, gawin nating senior high school department. So, siselect lang sila dyan para hindi na sila mag-type. So, i-click lang nila yung button kung anong department sila. Ayan. Then, dito naman sa kung sinelect nila yung senior high, so pipili sila ng tracks nila. Kung yan ba ay academic tracks or yan ba ay textbook tracks. Ayan. Ayan. Ang gagamitin naman natin ay checkbox. Ayan. I-check lang naman nila yan pag fill upan nila. So, then, palitan natin ng label kung yan ba ay academic tracks. Ayan, type lang natin yan. Then, copy-paste lang natin ulit para hindi na tayo gawa ulit. Right-click. So, itong mga form control na to, depende yan sa paggamit natin or sa field na kailangan natin. Meron dyang numerical field, date, currency, time, table control. So, depende kung ano yung ipapasagot natin sa form. Ayan. Pag date naman yung papasagot natin sa kanila, so yung control na dapat nating ilagay dyan is dapat date control din. Ayan. Bagay natin ng size. Then yung control niya, date control. Kasi pag text control ang nilagay natin or text box, hindi niya tatanggapin yung text. Ayan. Tingnan natin yung design mode niya. Click natin to. Tingnan natin kung matatype natin yung date. Ayan. So, natatype natin. So, ito na yung ginawa nating form. Ayan. Nalalagyan natin siya ng field. Ayan. Then, click natin tong, close lang natin yan. Click natin tong export PDF para mag-save siya as PDF. Ayan. Then, lagyan natin ng, piliin lang natin kung saan natin isi-save. Then, lagyan natin ng file name. Pwede rin namang i-click natin tong file tab. Yan, then export as PDF. Yan. Export as PDF. Yan. Then, export lang natin. Ayan. Ayan. Ito na yung ginawa nating PDF form na pwede nilang fill upan. Ayan. So, ito yung ginawa natin. Basic lang siya, pero pwede nyo mas pagandahin pa yung inyong mga form. Pwede nyo gamitin yung iba-ibang mga controls. Ayan.